Si Mayor Benjamin Magalong, ang punong lungsod ng Baguio at dating mataas na opisyal ng Philippine National Police, ay isang kilalang personalidad sa bansa na nagsusulong ng integridad at transparency. Kamakailan, siya ay naglunsad ng matapang na pagsisiwalat tungkol sa katiwalian na bumabalot sa ilang mga programa na may layuning magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ang mga programang ito na kinabibilangan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation, AICS, abot kamay ang pagtulong, AAKAP, at tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged at displaced workers, TOPAD, ay orihinal na idinisenyo upang magbigay tulong sa mga pinakamahihirap at pinakaapektadong sektor ng lipunan. Gayunpaman ayon kay Mayor Magalong, ang mga ito ay napagsamantalahan at naging bahagi ng mga sistematikong katiwalian. Isiniwalat ni Mayor Magalong ang mga katiwalian sa 3 programa. Una, AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ang AICS ay nilikha upang magbigay ng agarang tulong sa mga individual na nahaharap sa matinding krisis. Ayon kay Mayor Magalong, ang mga pondo para sa AICS ay umano'y napunta sa maling mga benepisyaryo, kabilang na ang mga hindi karapat-dapat o mga dummy beneficiaries. Ang mga ito ay inirehistro upang makakuha ng pondo na hindi ginagamit para sa tunay na layunin ng programa. Pangalawa, AAKAP, abot kamay ang pagtulong isang programa na layuning magbigay ng tulong pinansyal sa mga OFWs na naapektuhan ng pandemya, partikular sa mga nawalan ng trabaho. Ayon kay Mayor Magalong, marami sa mga benepisyaryo ay hindi lehitimong OFWs o ang mga ito ay maaring bahagi ng isang network na nagmamanipula ng sistema upang makakuha ng ayuda. Pangatlo, tupad tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged o displaced workers. Ang programang ito ay nilikha upang magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga displaced workers at mga nasa laylayan ng lipunan. Isang mahalagang bahagi ng programang ito ang pagbabayad ng mga manggagawa para sa kanilang trabaho. Ngunit ayon kay Magalong, maraming mga ghost beneficiaries o pekeng proyekto ang lumitaw na nagresulta sa maling pamamahagi ng mga pondo at hindi tamang pag-audit ng mga aktwal na benepisyaryo. Ibinunyag din ni Mayor Magalong ang mga pangalan ng mga taong umano'y kasangkot sa mga irregularidad na ito o ang mga tiwaling opisyal na ginagamit ang kanilang posisyon upang makapagpalabas ng mga pekeng listahan ng mga benepisyaryo. Ang pagsisiwalat ni Mayor Magalong ay nakatanggap ng malawakang reaksyon mula sa iba't ibang sektor. Marami ang nagbigay ng suporta sa kanyang hakbang, partikular na ang mga mamamayan na siyang direktang naapektuhan ng mga katiwalyang ito. Ang mga karapat-dapat na benepisyaryo ng mga programang ito ay nagpahayag ng kanilang galit at dismaya dahil sa mga hindi nila natanggap na ayuda, samantalang ang iba ay tumanggap ng benepisyo na hindi karapat-dapat. Ngunit hindi rin nakaligtas si Mayor Magalong mula sa mga kritisismo. Ang ilan sa mga opisyal na tinukoy sa kanyang pagsisiwalat ay nagtangkang magpaliwanag at ipaliwanag na walang katiwalian sa mga programang ito. Sinubukan nilang tanungin ang kredibilidad ng mga ebidensya, ngunit nanindigan si Mayor Magalong na ang kanyang mga pahayag ay batay sa mga solidong impormasyon at pagsisiyasat. Bilang bahagi ng kanyang patuloy na kampanya laban sa katiwalian, nagbigay si Mayor Magalong ng mga rekomendasyon at aksyon na maaring isagawa upang mapabuti ang implementasyon ng mga nasabing programa at matuldukan ang katiwalian. Kabilang sa mga ito ay ang mga proseso ng mga programang ito ay dapat gawing mas transparent at tapat, kabilang ang pag-digitize ng mga listahan ng mga benepisyaryo at ang paggamit ng online na sistema upang maiwasan ang manumanong pagmamanipula ng mga listahan. Iminungkahi ni Mayor Magalong ang pagtatag ng mga independenteng ahensya na magsasagawa ng masusing pagsusuri at audit ng bawat proyekto at programang inilunsad upang matukoy ang mga irregularidad at mapanagot ang mga sangkot. Upang mapanatili ang pagtutok sa laban kontra katiwalian, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na proteksyon para sa mga mag-uulat ng maling gawain, kabilang ang mga whistleblower na may impormasyon hinggil sa mga katiwalian. Mahalagang matutunan ng mga benepisyaryo ang kanilang mga karapatan at kung paano sila makikinabang sa mga programang ito ng tapat at legal.
Ang edukasyon ukol sa kanilang mga karapatan ay makakatulong upang maiwasan ang mga pekeng benepisyaryo at maling pamamahagi ng mga pondo. Sa pagsisiwalat ni Mayor Magalong, ang komunidad at ang mga mamamayan ay naging mas mapagbantay at naging mas aktibo sa pagsusuri ng mga proyekto at benepisyo ng gobyerno. Nagkaroon ng mas malaking pagkilos mula sa mga sektor ng lipunan upang magsagawa ng mga investigasyon at magbigay ng mga panukala upang masiguro na ang mga pondo at programa ay tunay na makikinabang ang mga nangangailangan. Ang matapang na pagsisiwalat ni Mayor Benjamin Magalong ukol sa katiwalian sa AICS, AKAP at TOPAD ay hindi lamang nagbigay liwanag sa mga mali sa sistema, kundi nagsilbing paalala na ang bawat mamamayan ay may tungkulin na bantayan ang yaman ng bayan at tiyakin na ito ay nauukol sa mga nararapat. Kanyang mga rekomendasyon ay hakbang patungo sa isang makatarungan at tapat na sistema na magsisilbi sa mga nangangailangan ng tunay na tulong. Ang kanyang halimbawa ay magpapaalala sa atin na ang laban kontra katiwalian ay patuloy at hindi ito titigil hanggat hindi natin nakikita ang mga tunay na pagbabago. Every time you attend a joint sortie of the speaker, every congressman gets 7 million AIX, 7 million MAIF, 7 million TUPAD. Pero yung AIX pwede mo i-convert into AKAP. So that's 21 million. Kung dalawang sortie ka, edi nakatanggap ka ng 42 million pesos, ay 42 worth of all these services, funding pala. Kaya kung naka-4 ka, isipin mo yan, 84 million yan. So, paano kung naka-6 ka? Ang laki nun, 326 million. Kaya lang, dahil dumami nung nalaman ng ibang mga congressman na ang bawat sortie pala, sama tayo. Dumami ang gusto mag-avail. So, nilimit na lang sa 4 na lang. So, 84 million. Napakalaki na rin. Paano nila nadidisperse yung ganyang pera na kumbaga parang ganun na lang ba yun? Pera ng bayan yan eh. Pag-aari ng bayan yan. Kung kami nga, hirap na hirap kami i-disperse yung local government fund. We have to go through a very tedious process to be able to disperse or utilize all these funds. Hindi lang basta-basta nalang binibigay na lang na para tas ang masama pa nun. Pag binibigay na sa mga tao, parang akala mo pag-aari nila na galing sa bulsa nila. May picture taking pa, tapos mayroon pang bago pa i-deliver yun. Lahat ng kandidato doon sa partido, magsasalita pa sa mga tao. So, ano yung ibig sabihin yan? It's an election fund. Nakakalungkot isipin na gano'n ang ginagawa niya. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million. 90 million lahat yun. 30 million AIX or AKAP, 30 million na MAIT, and 30 million na TUPAD.